Nagtayo ng sanctuary ang isang grupo para sa mga alagang hayop na may special needs. Pag-usapan natin yan sa serbisyo ngayon kasama si Mitzi Cruz, co-founder at director ng Best Friends Forever Sanctuary o BFFs. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon, Mitzi. Good afternoon din po sa inyo, Miss Ruth. Thank you for having me. Ano ba itong inyong BFF Sanctuary? Saan yan matatagpuan? At bakit nyo ba naisipang magtayo ng ganyan? Ang BFFs po ay isang retirement home para sa mga senior animals, pati na rin sa mga special needs animals. Karamihan po sa kanila nanggaling sa POS, kung saan ako active volunteer. At kaya po namin siya tinayo dahil gawain ko po talagang mag-foster mula sa POS. At napagtanto ko po yung pangailangan na magkaroon ng isang lugar, isang safe place para makapag-retire sila. Kaya naisipan po itong itayo dito sa Magalang, Pampanga. Dito po kami lumipat noong February ng taon ito. So actually, nagpapakita naman tayo ng videos, no? Parang ang ganda ng lugar nyo dyan sa Pampanga. So anong mga klaseng mga pets ang kinukup nyo dyan when you say special needs? Karamihan po sa kanilang mga cats and dogs. Yun po kasi yung meron talaga sa shelter. Pero meron din po ako mga fostered at adopted rabbits. Nagkaroon na din po ako ng mga special needs. Kapag special needs po, ang ibig pong sabihin nun, pwedeng may kapansanan sila na hindi makalakad, hindi makakita, o meron silang pangailangan na intense care na kailangan silang matutukan. Bakit nyo kinailangang magtayo ng ganitong sanctuary, Mitzi? Mapapansin po kasi natin ito no, sa shelters kapag merong mga gustong mag-adopt. Mas normal po na mapili nila yung mga healthy animals na naiintindihan din naman po namin yun. Ano? Kaya lang, syempre nakakaawa po makita yung mga naghihintay na for 8, 9, or 10 years. Yung iba po doon na rin namamatay sa shelter. Kaya doon po nabaling yung pansin ko sa mga animals na yun na hindi sila na-adopt. O kaya naman po yung mga animals na sobrang lambing, sobrang healthy. Pero yun na nga po, hindi sila makalakad ng maayos. Nag-aalala din yung mga adopters na baka hindi nila maalagaan ng tama. Kaya sila din po yung mga hindi kadalasang naiuwi ng mga adopters. Okay, so ngayong may pandemic, kasi naalala ko, di ba, naghuli kitang na-interview yung sa POS, di ba, na merong mga adoption, parang pinadali yung adoption process, no? So ngayong pandemic ba, mas marami bang mga animals yung kailangang ampunin? Or yung iba kasi, parang wala rin masyadong ginagawa, parang nag-alaga na rin sila ng pets kasi meron din ako mga kamag-anak na ganyan or nag-rescue sila ng pets sa kalsada, yung mga ganon. Anong nakikita niyong situation ngayong pandemic? Meron pa rin naman po mga nag-a-adapt. Karamihan po sa kanila yung mga from home, yung mga na-realize nila na hindi na yata babalik sa normal yung mga working conditions nila. So, ayun, nagsisipag-adapt naman po sila. Yung iba nga ako nagiging repeat adopters pa nga. Nare-realize nila na kaya ko palang mag-alaga ng isa pa, so mag-a-adapt pa sila. Pero yun na nga po, nararamdaman din namin na may mga taong nakakaranas ng paghihirap. Yung iba ay nawalan ng trabaho o humina ang kita. Kaya iba-iba rin pong sitwasyon ng mga tao sa ngayon. Isa po siguro yun na nga yung sitwasyon namin sa shelter na sa sanctuary to sa BFFs na tinamaan din po kami ng mga challenges na dulot ng pandemya. Ngayong binanggit mo na rin yung challenges, alam ko meron kayong fundraising campaign para dyan sa sanctuary. Ano ba yung inyong mga pangangailangan? Tsaka siguro kwentuhan mo muna kami, ilan ba yung mga pets dyan? Ilan ba yung mga nag-aalaga? Tapos ano yung needs nyo? Sa ngayon po, nasa 13 ang mga aso, nasa 19 naman po ang dogs. Lagi yung hindi ako tiyak sa bilang kasi pabago-bago sila. Just 2 weeks ago, nawalan po kami ng 2 senior animals dahil kinailangan po silang patulugin. Ang tagapag-alaga lang po ngayon ay, well, ako lang po na nag-iisa kasama po yung panganay kong anak. Kinakaya po namin 2 yung pag-aalaga sa mga residents namin. Kaya actually isa po ito sa mga challenges na dinaranas namin sa ngayon. Yung, syempre dahil nga po sa nagre-rely kami sa donations, hindi pa rin po namin na-afford na mag-hire ng maayos na caretaker
para matulungan kami sa pag-aalaga, which is not really the most important thing right now kasi kinakagalak ko naman na nagiging hands-on ako sa pag-aalaga sa kanila. Mas importante po sa ngayon na ma-address namin yung iba pang mga hamon na hinaharap namin sa sanctuary, kagaya na lang po ng pagdating ng wet season. Napagtanto po namin dahil nga po bagong salta kami dito sa probinsya na iba po pala ang wet season dito kumpara sa syudad. Hindi po namin din napaghandaan yung mga dala nito na mga problema, na mga sakuna, yung mga tick infestation, yung mga ahas na naglabasa sa kanilang mga lungga. Hindi po namin yun napaghandaan. Kasi ang mga improvements po na binalak namin gawin dito sa sanctuary, sa mga darating na taon pa po sana. Pero napagdesisyonan po namin dahil meron na po kaming mga residente na naapektuhan na po itong mga problemang to, na hindi na po kami dapat maghintay. Yung pong dahilan kung bakit po nag-open na po kami nitong fundraiser na to para ma-address po yung mga problema namin sa sanctuary. So yung mga gustong mag-donate sa inyo, ano ba yung pangangailangan nyo? Nakita ko meron kayong mga bank account, pero yung mga gusto siguro ng in-kind, ano bang pwede? Sa project na to, para sa fundraiser po na to mismo, kailangan po namin talaga ay construction materials. Kaya naman po kung meron pong magdodonate ng mga construction materials, tatanggapin po namin yon ng maluwag sa loob. Pero kung mas madali po na mag-donate in cash, yun po, pinaprovide din po namin yung aming mga bank account, GCash, pati po yung GoFundMe page na pinod up namin. Sige, mamaya, Mitzi, pag-usapan naman natin yung mga siguro gustong mag-adopt just in case no, ng ibang mga BFFs natin dyan. Kasama pa rin natin si Mitzi Cruz ng Best Friends Forever Sanctuary sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin sa serbisyo ngayon si Mitzi Cruz, co-founder at director ng Best Friends Forever Sanctuary. So Mitzi, doon naman sa gustong mag-adopt ng mga rescue pets or yung may mga special needs dyan, anong pwede nilang gawin? Siyempre po, para sa mga gustong mag-adopt ng healthy pets, i-recommenda po namin na pumunta sila sa POS para mag-apply. Napakarami po doon na naghihintay para ma-adopt. Kasi kung hindi rin po sila ma-adopt, kung tatagal din po sila doon, ang kauwian lang din po nila malamang na i-adopt namin sila para mag-retire sa sanctuary. So, priority po sana na ma-adopt yung mga nasa POS. Ngayon naman po, yung mga senior animals na nasa amin na dito sa BFFs, nandito na po sila para mag-retire. Kaya po sila nailipat na dito dahil sa matagal na silang naghintay at baka hindi na rin nila ikagalak na magpalipat-lipat pa sila kasi nandito na sila sa amin. Ngayon, ang mga special needs naman po, ito po, available po sila for adoption kung kakayanin po ng adopter na makapag-provide ng special care para sa kanila. Gusto rin po kasi namin na ma-realize ng mga tao na hindi porke special needs ay mahirap alagaan. So para po sa mga interesado, yung mga sa tingin nila kaya nilang magbigay ng special care para sa mga interesadong makagawa ng something very fulfilling at rewarding. I-try niyo po sanang kumontak sa amin, pwede po nating pag-usapan yung conditions po ng mga special needs animals natin para makita kung kakayanan niyo po silang alagaan. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa lang, yung isang cat halimbawa na paralisado, yung both hind legs nila na hinihila na lang nila pag naglalakad. Sa unang tingin, pwedeng isipin na ang hirap niyang alagaan kasi magkakalat yan kung saan-saan, etc. Pero kung matutunan po nila halimbawa na mag-express ng bladder para hindi sila masyadong nagkakalat, o kaya naman baka kailangan lang na magsuot ng diaper for a few hours a day, at kailangan din po ng regular na paglilinis ng kanilang puwitan. Ganun lang pong mga bagay. Pero makikita nyo na rewarding experience po ito para sa mga nag-aalaga ng ganitong klaseng animals. Mitzi, tinitignan ko yung picture ng mga rabbits, medyo kakaiba no? Yung ganyan ba, pwede rin ba yung ampunin? Yes, buti po nabanggit ninyo dahil meron po kami ngayong 2 foster rabbits, perfectly healthy, wala po silang special needs. They are up for adoption. Pumartner po kami with this rescuer, Fuzzy Bunny PH, pati na rin po ng Save Rabbits. Ang mga bunnies po na ito ay up for adoption. Dadaan lang po sila sa screening with Fuzzy Bunny. Ngayon naman po, yung nakita niyo picture kanina na yan, yung pong baby na yan,
kaka-adapt lang po namin sa kanya dahil isa po siyang special needs bunny. Lahat po ng binti niya hindi niya nailalakad. So kailangan po niya talaga ng special care para hindi siya masugat-sugatan at para mabigyan siya ng quality of life. Yung nabanggit ko kanina, no, kasi nga pandemic, yung iba maraming naging interesado na mag-alaga ng mga hayop or kahit mag-rescue. Yung mga, sa family lang namin, marami ng mga parang kaming na-rescue na mga sa kalye ng mga pusa. Ano? So ano ba yung maipapayo mo dun sa mga gustong mag-start na mag-rescue or mag-alaga ng mga pets? Para po sa mga gustong mag-rescue, kinukomendahan ko po sila. Paalala lang po na there is such a thing as responsible rescuing. No, kailangan po na kung magre-rescue ay ipapakapon yung kanilang mga i-rescue una sa lahat. Kasi kung pagsasama-samahin mo din po yan, kayo din yung nagparami sa mga ni-rescue ninyo, nakadagdag pa po sa problema. No? Kailangan din po na ma-ensure yung kalusugan ng mga ni-rescue nating mga hayop. Hindi rin po pwede na ni-rescue mo tapos naghalo-halo na sila dyan, pare-parehas silang hindi bakunado, nagkahawa-hawa na sila at kumalat ng sakit na ilagay pa po sila sa peligro lalo. So, yun, isa po yan sa mga kailangan po tandaan ng mga mag-rescue. At syempre, huwag din po kalimutan na kailangan within your means. Hindi rin po uubra na nag-rescue ka hanggang sa umabot na sa ilang daan ng mga aso at pusa na hindi pala kakayanin. Kung meron man pong ganong plan for rescuing, dapat po may plano kung paano susuportahan yung gawain na kanilang inumpisahan. So yun lang po, tandaan lang po yung responsible rescuing, pero syempre po isang very commendable na gawain po ito. Wag lang din asahan na ito yung tanging solusyon kasi hindi po rescuing tanging solusyon sa pag-end ng pet homelessness. Oo, yung iba kasi parang nakukyutan lang, ano, tapos biglang hindi na rin maaalagaan. So, kailangan tuloy-tuloy, di ba? Dapat consistent din yung pag-aalaga dun sa mga hayop. Huli na lang yung paalala ulit dun sa panawagan sa publiko tungkol dun sa inyong fundraising dyan sa BFF na sabi mo, magandang proyekto yan na parang retirement home, no? Para sa mga hayop. Yes po. So, sana po supportahan po ninyo lahat po ng mga animal lovers, mga animal welfare advocates dyan. Sana po supportahan po ang gawain namin para marami pa po kaming matulungan. Sa ngayon po, tumatanggap po kami ng donations sa aming BPI account. Meron din po kaming GCash at meron din naman po kaming GoFundMe page kung saan pwede mag-donate via PayPal or credit card. Para din po sa mga gusto makipag-usap sa amin, kung meron kayong ibang paraan para makatulong, kontakin niyo lang po kami sa aming website or sa aming Facebook at Instagram. Maraming pong salamat kay Mitzi Cruz, co-founder at director ng Best Friends Forever Sanctuary.